Paano matututo ang isang bata na ipaglaban ang tama kung walang nagtuturo sa kanyang magsalita? Sa isang childcare class, napansin ng lahat na may kakaibang nangyari. Ang guro mismo ang kumuha ng upuan ng isang batang babae. Tahimik lang ang bata, pero halata sa kanyang mukha ang sama ng loob. Hindi niya kayang magsalita. Hindi siya sumigaw, ni hindi siya nagreklamo. Ang tanging nagawa niya lang ay ang bahagyang pag-stamp ng kanyang paa. Parang isinisigaw ng katawan niya ang hindi niya masabi. Dahan-dahan siyang tumingin sa isa pang guro, parang humihingi ng tulong, ng lakas, ng kahit kaunting paniniwala. Lumapit ang guro, yumuko sa tabi ng bata. At sa isang banayad ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Anak, kung may mali, dapat mong sabihin. Subukan mong sabihin ito. Ito po ang upuan ko. Pakibalik po." Namilog ang mga mata ng bata. Takot, pag-aalinlangan. Pero unti-unti, may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mukha. Humarap siya sa guro na kumuha ng kanyang silya at sa una, paanas pa. "Po, upuan ko po yan." Tumingin ulit siya sa guro. Ngumiti ito, sabay tango. Nang may mas matapang na tinig, inulit ng bata. "Ito po ang upuan ko. Pakibalik po." Tumayo ang guro at ibinalik ang silya sa kanya. Lahat ay napangiti. Ang batang minsang takot magsalita, ngayon ay natutong manindigan. Sa mata ng iba, simpleng upuan lang. Pero para sa isang batang natutong manindigan, ito'y unang hakbang sa pagtuklas ng kanyang tapang at halaga. Sa mundong puno ng mga sigaw, turuan nating magsalita ang mga bata, hindi ng galit, kundi ng katotohanan. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang pagtanda ay di niya ito malilimutan. Minsan, kailangan lang nila ng isang taong naniniwala sa kanilang boses upang matutunan nilang manindigan, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa tama.